Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Binigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Layon ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. So reaction TVBS nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon. Una, pinasasagot na po ng Supreme Court si Tambaluslos. Tama po ba? Si Lucas Bersamin, ang Senado. Sumagot daw kayo, hoy, Tamba, sumagot! Yes or no? Binaboy ba ninyo ang 2025 national budget? Binaboy ba ninyo? Supreme Court pa lang po yan. Yung sa Regional Trial Court after 10 days. Kailangan sumagot. Kailangan magpasa ng sagot doon sa korte. Kung hindi, pwede silang maaresto. O di ba pakinggan po natin muli para naman malinaw at maliwanag na clear. Sasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Di ba sumagot na si Lucas Bersamin? Di ba sumagot na si Lucas Bersamin ang may kasalanan daw ang Kongreso? Di ba tinuturo niya ang Kongreso nung una, sabi po ni Bobong Marcos, sinungaling, lie, that's all lie, nagsisinungaling siya, nagsisinungaling si Duterte, nagsisinungaling si Ungab, walang blanco sa GAA, walang blanco sa enroll bill. O di ba? Walang blanco? O kung walang blanco pala, ba't pinasasagot kayo ng Supreme Court? Sumagot kayo sa Supreme Court, sino yung nagsulat? Di ba kahit na mangampanya ka pa dyan, Bobong Marcos, alam niyo po nangunguna sa pangangampanya si Bobong Marcos, di ba dapat tahimik lang siya, dapat chill lang. Pero init na init po siya Di ba? Init na init siyang mangampanya, akala siguro niya 2021 pa. Akala niya nandyan pa yung sumisigaw na BBM, wala na. Wala nang sisigaw na ganyan. Diba yung sumasaw, BBM, wala na. Meron pa bang sumisigaw na ganyan? BBM, meron pa? Meron pa, wala na. Mga pulis, pinagsuot ng pula, walang baril, gano'n. Yung mga pulis pinagsuot ng sibilyan sa Davao del Norte. Tapos pupunta sila, makikihalo sila sa mga tao. Di po ba? Tapos yun yata ang mga umaten sa Davao del Norte, mga tauhan yata yun. O trabahador yata ng isa sa kanila. Mantakin nyo yan.
Sinigurado po nila na yung mga tao sa Davao del Norte walang sisigaw na Duterte. Talagang sinala nila. Pinapirma sila. Pirma. Hindi ka sisigaw na Duterte. Pag sumigaw ka, wala kang pera mamaya. Ganun po ba yun? Ngayon, Lucas Bersamin, Tambalos-los, sumagot kayo. Yes or no? Po, malinaw. Sasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Binigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Layo ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. Oh. 10 araw, ilang araw na ba? Wala pa 10 araw. Oh, impeachment pa more. Oy, Lucas, Tamba, Kilay, impeachment pa more. Sige na. Isa pa. Sagot. Oy, sagot. Yes or no? O, ang tanong ng Supreme Court, yes or no lang. Sagot, yes or no? Walang sagot. Okay, kung walang sagot, ito naman ang ating pag-usapan ngayon, mga ka-reaction. Dito, supalpal, pahiya po. Pahiya po si dito. Yung mahilig sa ICC. Yung ICC Nation, kumusta na? Yung ICC Nation, kumusta na? Sinabi ng United Nations Special Rapporteur na kagulat-gulat ang ipinataw ng paghihigpit ng Estados Unidos sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras. Si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Tinatarget ng sanctions ang war crimes. Sino daw yun? Sino yun? Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni US. Karim Khan, yan. Yan ang gustong bumanat kay Duterte noon. Yung Khan, natandaan ko yan. Ngayon, pinatawan na siya ng parusa ng Amerika. Yung Khan, kilala ko yan. Ulitin natin, siya yan. Si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions. Yun, economic, ibig sabihin na freeze yung kanyang mga ari-arian. Travel sanction, hindi pwedeng pumunta ng Amerika yan. Ma-arresto yan. Tapos, ngayon sa Pilipinas, bawal din yan. Na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Tinatarget ng sanctions ang War Crimes Tribunal dahil sa pag-iimbestiga nito sa mga mamamayan o mga kaalyado ng US. Kasama sa mga paghihigpit na dati na ring ipinatupad sa unang termino ni Trump ang pag-freeze ng US assets ng mga itinalaga ng ICC at ang pagharang sa kanila at mga kapamilya na bumisita sa Estados Unidos. Para kay UN Rapporteur Margaret Satterthwaite, nakabibigla ang aksyon na ito ng Trump administration. So ibig sabihin po, lahat po ng participant sa ICC na nag-iimbestiga ng war crime against humanity, nakabalintunaan na wala namang katotohanan na nagkaroon ng war crime dito sa Pilipinas at crime against humanity dito sa Pilipinas, mga ka-reaction, na kasama po ang Pilipinas sa mga kaalyado na iniimbestigahan ng ICC. So ngayon, ang ICC, pinarusahan ni Trump. Pinarusahan po ni Trump ang ICC. O, di ba?
Oy, Trililing! Ayan pinarusahan ni Trump yung ICC. So anong gagawin nyo niyan? Ganyan na lang? Makikinig na lang kayo sa akin? Di ba, una pang naparusahan yung ICC kesa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng Prime Minister ng Israel. Tuloy! Even though we knew that this was likely to happen, it's a shocking move. It is a true blow to the international rule of law and a direct punch in the face to a court that is the only one the international community can count on to hold to account people who are responsible for the most grave crimes. So honestly, it's shocking, it's unacceptable, and it requires a very robust response from the other member states of the International Criminal Court. Unang nagbukas ang ICC. Alright, dito naman po tayo mga kareaksyon. Nakikita po rin yung si Bobong Marcos, kawawa naman po. Nandyan po siya ngayon sa isang rally, kung hindi ako magkakamali, sa Davao or sa... Basta nasa isang rally po siya ng alyansa. Nakikita po ninyo, halos wala pong pumansin sa kanya. Wala man lang lumapit para magpa-picture. Ayun dead ma lang ang mga tao. Tingnan po ninyo yung mga tao, dead ma lang. Ganyan po ang mga napapala ng mga taong walang utang na loob. Ganyan po ang mga tao, medyo may nagpipicture-picture, mga kasama siguro niya yun. Sabi siguro, magpapicture kayo, kawawa naman si Bobong Marcos. Ayun mga kareaksyon tingnan nyo, walang masyadong pumapansin sa kanya mga kareaksyon. Kung si Inday Sara lang ang maglakad dyan, palagay ko talagang pagkakaguluhan na po yan mga kareaksyon. Yung mga security guard nyo. Sabi niya, magpapicture kayo. Bilisan ninyo, kawawa naman nagmumukha siyang yung dinededma po. Ganyan po. Yan mga tao, nagkikita po yung mga tao. Ganyan, napilitan pa siyang batiin yung presidente. Kaway ka ng kaway, walang gustong kumaway sa'yo. Tingnan mo, deadma lang sila. Bobong Marcos, nararamdaman mo na ngayon ang karma ng mga walang utang na loob. Bobong Marcos, nung niligawan mo si BP Sara, nung niligawan mo ibig sabihin niligawan bilang maging vice-presidente, ang bait-bait mo, ang ganda-ganda ng mga pangako, continuity. Pero ngayon, anong ginawa nyo kay BP Sara Duterte? Pinahirapan, impeachment, kaso dito, kaso doon, na wala namang katotohanan. Yan, karma sa inyo yan. Wala po mga kareaksyon, nakaupo lang ang tao, binibidyo, sinasabi na ito si Bobong Marcos, naglalakad, wala man lang nagpapapicture, wala man lang kumakaway, dead ma lang. Tingnan po ninyo, dead ma lang, wala man, hindi siya pinagkakaguluhan. Wala nang yung tawag doon, wala nang kinikilig mga security guard niya yun. Kunyari magpapicture tayo, yun, dalawa lang. Sabihin na natin, nagpapapicture talaga mga yun, di man lang siya kinausap. Sir, pwede po magpa-selfie, sir? Wala. Bobong Marcos, yan ang napapala ng inyong mga pag-uugali, mga plastic kayo. Kung ano-anong ginawa niyong kababuyan kay BP Sara Duterte, kung anong ginawa niyong katarantaduan sa kanya. Diba, sagutin ninyo yung BICAM report. Mga inutil kayo, yan po mga kareaksyon. Dito naman tayo napakataas po ng ano po ito, Facebook page si Manong Jason sa shout out sa inyo po Manong Jason sa. Wag po kayo maniwala kay Barbers. Si Barbers, wag niyong paniwalaan yan Manong. Mas idol kita dun. Ito yung para kay Barbers. Saan? Wala. Diba? Ayan mga kareaksyon ito po ang pinakamalupit dyan mga kareaksyon. Ito yung pinakamalupit na ginawa ng alyansa. Walang dumadalong tao, alam po ninyo kung anong ginawa ng mga tao na yan. Alam po ninyo kung anong ginawa ng mga tao na yan. Walang dumadalo po sa kanilang kampanya. Ayan po, yun po yung mga pulis, mga kareaksyon. Mga pulis po yan, pinagsuot po sila ng kulay red. Pinagsuot sila ng kulay red. Tapos wala silang mga dalang baril. Tapos sumali po sila sa rally, ayan diba? Ayan yung kautusan. Ang sabi dito, all detailed PNP personnel must wear
civilian attire with touch of red without firearms. Di ba? Hindi lang with touch of red. Talagang naka-red po sila. Di po ba mga kareaksyon? Namo, O di ba, Marbil? namo. O, ayan o, mga kareaksyon, nakakaawa po yung mga pulis, no? Pati po yung mga pulis nagagamit na sa mga katarantaduhan ng mga animal na yan, o. Tingnan Namo. mo. O. Bantakin po niyan, pati po yung mga pulis, ginagamit po nila sa kanilang mga kampanya. Ayan o, kawawa po si Bobong Marcos. Wala na. Wala, kala mo sumisigaw sila BBM dahil sa'yo sila. Hindi. Kay BP Sara sila. Oy, Bobong Marcos, ang buong Pilipinas ay suportado ni BP Sara. Suportado ng Pilipinas si BP Sara pala. Ha? Mga kareaksyon, ayan pa po ang isang epal. Ano po sabi ng epal na to? Yes, I was bribed to vote against the Vice President, but I did it for you, dear constituent. He asked rhetorically, what would happen to our scholars and projects if I ended up with no budget, as those who did not side with the majority were not prioritized? So, ibig sabihin, trantado ka, duka. Pumirma ka kahit na nakataya ang prinsipyo, kahit na nakataya ang buhay ng isang tao, kahit alam mong walang katotohanan ang impeachment na hinahin kay BP Sara. Alam mo, Duke Castro, isa kang bulok. Ang prinsipyo mo ay bulok. Tarantado ka ba, Duke Castro? Gago ka ba? Walastik ka, Duke Castro. Binaboy mo ang mga Cebuano. Binaboy mo ang sarili mo, Duke Castro. Dahil lamang sa pera, ginawa mo yan kay BP Sara Duterte. Dahil lamang sa pera, Duke Castro, ang isang tao niyurakan mo, inilagay mo sa alanganin ng kanyang buhay. May anak din si BP Sara, may asawa din, may pamilya din, Duke Castro. At meron ding tagasunod na katulad namin na taga dyan sa Cebu. Palagay ko mga 5th District of Cebu, alam po ninyo. Kung nabigyan po kayo ni Duke Castro, pinapaalam ko po sa inyo, hindi po pera niya yun. Hindi po pera ng inutil na to ang bibigyan niyang pera sa inyo. Hindi po niya pera. Pera po ng taong bayan. Mga scholar, alam ba ninyo na ang binibigay na pera sa inyo ni Duke Castro, hindi naman niya pera? Pera ng gobyerno. Yung mga projects na pinagmamayabang niya, kung hindi siya bigyan, hindi na niya kasalanan yun, di ba? Kaya lang, siyempre, ang gusto talagang gawin ni Duke Castro ay yung mga kareaksyon. Alam po ba ninyo na yan po ay labag sa batas? Labag po sa batas na ang isang kongresista ay magpagawa ng mga proyekto o anuman na isang na nag-aano po na involve ang pera. Mambabatas po ang mga yan. Meron tayong DSWD, meron tayong DPWH, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na dapat gumawa niyan. Hindi kongresista. Pero ginagawa po ng mga kongresista yan para lamang makuha nila. Alam mo, Duke Castro, nakakalungkot ka, isa kang taong walang prinsipyo. Totoo po yun. Sige nga, sabihin mo sa amin kung talagang may prinsipyo ka. Kaya mong gawin sa isang tao yan? Kaya mong gawin sa kapwa mo yan? Kaya mong gawin sa kapwa mo? Tignan po ninyo yung mga nagalit, natuwa. Naku po. Yan po sinasabi natin dyan, mga kareaksyon. Kaya naman, talaga naman, sana kasama ka na kasuhan at lahat ng congressman na pumirma, total mga umamin na kayo, di ba? Ayan, isa pang bulok ito, si Andrew Ebak. Hoy, Andrew Ebak! Di ka kinikilabutan sa ginagawa mo. Tingnan po niyo kung ano sinisigaw nila. Pagkaman, nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato. Parang mahirap nakapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya.
Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan. Grabe po yun, no? Ito ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato. Alam po ninyo, deadma lang sila mga kareaksyon. Ha? Deadma lang po si Andrew E., deadma lang si Bangag, deadma lang po sila na kunyari talagang sumisigaw ang mga tao sa kanila, no? Kunyari po sumisigaw ang mga tao sa kanila at nag-cheer sila, pero nakita po ninyo mga kareaksyon. Halos hindi na po makapagsalita si Bobong Marcos dyan, no? Ang sinisigaw po nila Duterte. Ha? Patay mali siya lang siya, oh. Sinisigaw po nila dyan Duterte mga kareaksyon. Oh. Halos hindi na po siya makapagsalita dyan. Pero mga kareaksyon, alam po ba ninyo na talagang nasa peligro na po ang kalagayan ni Tambaluslos kapag hindi po sila nakasagot sa hinihingi ng Supreme Court. Kasi dapat sagutin po nila yung mga ginagawa nila. Kaya naman mga kareaksyon, dito makikita po natin mga kareaksyon na talagang tama lang ang ginawa ni Congressman Ungab, ni Senator Vic Rodriguez, ni House Speaker Bebot Alvarez, ni Senator Jimmy Bondok, at marami pa pong iba na nag-complain. 2022, may international jurisdiction ito na litisin ng mga kasong genocide, crimes against humanity at war crimes sa member states o kung ang isang sitwasyon ay inilapit ng UN Security Council. Ani Satterthwaite, kailangan ng karagdagang aksyon mula sa member states ukol sa paghihigpit ng US sa ahensya. The initial response of a statement is excellent. But now what we need to see is, for example, the EU's blocking statute should be activated so that the official who has been sanctioned does not have to experience the sanctions in Europe at minimum. And then I think we also need to expect that there will be additional. So ibig sabihin po dito mga kareaksyon, hindi po umuubra itong mga ICC na yan. Yung mga ICC na yan talagang pampagulo lang mga yan eh. Kailangan ng mga ICC na yan pumunta sa mga bansang walang functioning judiciary system. Yung mga bansang magugulo sa Africa, kung saan bansa, hindi sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi rin. Kaya naman dito mga kareaksyon, nakita po ninyo na talagang ito pong ICC na ito ay talagang sablay yan. Kaya nga si Pangulong Duterte napakatalino po eh. Umalis po siya sa ICC dahil alam niya ang ICC, malaking problema yan sa kasarinlan ng isang bansa, sa soberania ba yan? O basta yung kasarinlan. Hindi pwedeng mangimasok yung kung sino-sino sa isang bansa, lalong-lalo na yung isang bansa ay mayroong functioning judiciary system o talagang umaandar na rule of law. Hindi yung nangingialam yan. O, dito naman po tayo Kaya yung mga ICC nation dyan, si Trililing, yung mga Pinklawan, Dilawan, mga komunista. Yan ang mahilig sa ICC. Ito po, pakinggan po natin Nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro sa himpapawid sa pagitan ng Chinese Air Force plane at Australian Air Force aircraft. Chinese Air Force plane tsaka Australian Air Force? Na problema ang Pilipinas? Anong pangalam natin kung nagkaroon ng sigalot yung dalawang yan? Bakit tayo magkikialam dyan? Grabe ka. South China Sea. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na kailangang irespeto ng lahat ng bansa ang kalayaan sa paglalayag maging ang pagpapalipad sa international sea lines. Nauna nang So ibig sabihin, nagkaroon ng aberya yung dalawang bansa, nagkasalpukan o
nagkagirian dyan sa South China Sea. Problema natin yon? Pakikinggan ba tayo ng China? Pakikinggan ba tayo ng Australia? Sino man ang may kasalanan sa kanilang dalawa, pakinggan nila tayo? Ang galing naman natin. Hindi ng Australia ang mga paratang ng China na sinadyang lumabag ang isang Australian Air Force plane sa himpapawid ng China at nagbanta sa pambansang seguridad nito. Sa halip, binatikos ng Australia ang kilos ng isang Chinese Navy fighter jet na nagpakawala ng flares